Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat na nasa abroad, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang susi sa pagpupursige ay pagpupursige. Walang ibang paraan para magsumikap kundi ang pagsisikap. Ito ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Narinig natin sa ating unang pagbasa ang napakagandang kwento kung paano natalo ang mga Israelita ng mga Filisteo. Father, paano naging magandang kwento ang pagkatalo? Ganyan tayo di ba? Para sa atin, lalo na sa Pinoy, maganda ang kwento kapag ang ending laging panalo. No? Yan ang gusto natin. Lagi dapat tayong panalo. Lagi dapat happy ending. Lagi dapat maganda ang lahat. Teka muna. Hindi pa naman kasi tapos ang kwento. Natalo ang mga Israelita ng Filisteo. Hindi inaasahan na matalo ang mga ito. Kaya nga, 4,000 ang namatay sa mga Israelita. Malaking kasawian ito, kaya naman pinakuha ng mga matatanda ng Israel ang kaban ng tipan. Hindi ba ganun yon? No? Ang mga matatanda, sila'y nag-iisip, sila'y nagpaplano, sila'y mga dumidiskarte. Kaya nga, yung mga elders, mga matatanda ng Israelita, inisip, pinakaisip-isip, ba't ba tayo natalo? Anong nangyari? Anong kulang? Anong ginawa natin? Ang mga matatanda, marurunong, magagaling, lalo na mag-isip. Kaya nga, pinakuha nila ang kaban ng tipan. Ano ba yung kaban ng tipan? Noong panahon na iyon, ang kaban ng tipan ay walang halos pinagkaiba sa tabernacle. No? Tingnan nyo nga po yung tabernakulo natin. Ano ang laman ng tabernacle? Yung ostya, di ba? Ano yung ostya? Katawan ni Kristo. Yung kaban ng tipan, parang ganyan. Isang sisidlan, pero ang laman hindi ostya. Ang laman ay
10 utos ng Diyos. Nandun ang 10 utos ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ang kaba ng tipan ay simbolo ng presensya ng Diyos. Simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya nga, tayo, pag nakakakita ng tabernacle, nag-genuflect, nagbabaw. Bakit? Andyan ang Diyos. Ganon din ang kaba ng tipan. Ito'y simbolo ng presensya ng Diyos. At pinakuha ito ng mga matatanda ng Israel para sila'y manalo sa laban. No? Yun ang nakita nila. Kaya tayo natalo kasi wala tayong Diyos. Kaya tayo natalo kasi wala ang presensya ng Diyos sa atin. Tama ba? Di ba ganon sa buhay? Di ba? Para manalo ka, dapat may presensya ang Diyos. Pero, hindi ba ganyan tayo mag-isip minsan? Ginagamit natin ang Diyos para makuha natin ang tagumpay. Di ba? Ang mga magbo-board exam, para pumasa, anong gagawin? Ay, magsisimba ako. Magnunubina ako, magpapabless ako ng ballpen, lapis, lahat na. No? May minsan binibless ako, pati underwear pinabless. Sabi ko, anong gagawin ng underwear sa board exam mo? Father, gusto ko lahat ng susuotin ko, lahat ng gagamitin ko sa board exam ay na-bless. Sabi ko doon sa nagpa-bless, siguraduhin mo yung underwear mo, susulat ng tamang sagot. Tingnan mo nga naman ng tao minsan, di ba? No? Ganyan. Ginagamit ang Diyos para magtagumpay. Para matanggap sa trabaho, dadaanin sa pagdedebosyon. Para umasenso ang negosyo, anong gagawin? Maglalagay ng Santo Niño. Kahit hindi deboto, di ba? Katabi ng Santo Niño, pusang kumakaway. Palakang may kagat na ginto na tingnan nyo minsan ginagawa natin sa Diyos. Ginagamit natin ang Diyos para lang makuha ang tagumpay. Pero tandaan, alam ng Diyos kung siya ay ginagamit. Kita ng Diyos ang intensyon ng ating mga puso. Kilala ng Diyos ang ating motibo. Yun. Ganon yun. No? Kasi alam no? Kaya tingnan mo yung mga Israelita. Kahit na nasa kanila ang kaba ng tipan, ano nangyari? Natalo pa din sila. Yung sumunod na laban, natalo sila. Bakit? Mas ginalingan ng mga Filisteo. Mas nagpursige ang mga Filisteo. Tinapangan pa nila para sila'y manalo. Ginalingan at hindi talaga nagpatalo. Ganyan. Kung minsan, para tayong mga Israelita, ginagamit natin ang Diyos para lang manalo. Pero tandaan, alam ng Diyos ang ating intensyon. Kilala ng Diyos ang ating gusto. Yung mga Filisteo, nagpursige, nagsumikap, ginalingan. Gaya ng ketongin sa ating ebanghelyo. Ang ganda rin ng kwento ng ketongin. Ano nangyari? Siya'y napagaling ni Jesus dahil siya ay nagpursige. Hindi nagpaawat. Bagkus, lalo pang pinagsumikapan na makalapit kay Jesus. Alam niyo po noon, bawal na bawal sa mga may ketong ang lumapit sa mga tao. Dahil nakakahawa ang kanilang sakit at walang lunas sa sakit na ketong. Kaya bawal lumapit ito sa mga tao. Malayo pa lang, meron silang bell o batingaw para hudyat na sila'y layuan. Bawal. Pero dahil alam ng ketongin na si Jesus ay
Hindi lang tao, kundi ano? Diyos. Alam niya na hindi siya lalayuan ni Jesus. Ba't niya alam yon? Kasi kilala niya si Jesus. Hindi lang niya ginagamit si Jesus para mapagaling. Kinilala niya si Jesus. Alam niya kung sino si Jesus. Kaya kahit na pinagbabawalan, sa huli, hindi siya nagpaawat. Kahit na pinipigilan ng mga tao, hindi siya nagpapigil. Nagsumikap, nagpursige, kaya't sa huli, biniyayaan. Yan ang aral na pwede nating matutunan. Kaya nga, naisip ko, kung minsan, hinahayaan ng Diyos na tayo'y hindi muna magtagumpay. Hinahayaan ng Diyos na hindi natin makuha ang ating gusto. Bakit? Kasi ginagamit mo lang siya. Ang gusto makita ng Diyos, magpursige ka. Galingan mo, huwag kang tumigil, huwag kang magpaawat. Ngayong araw na ito, unang Misa Triduo natin para sa kapistahan ng Santo Niño. At ang isang bata, ganyan ang ugali. Hindi nawawala ng pag-asa. Hindi napapagod. Hindi tumitigil. Hindi nagpapaawat. Di ba ganyan ang bata? Kaya kung ikaw, tingin mo ngayon, medyo bagsak. Kung tingin mo ngayon, hindi mo pa nakukuha ang pangarap mo. Kung tingin mo ngayon, hindi mo pa nakukuha ang gusto mo kahit na anong dasal mo. Huwag kang magpaawat. Magpursige. Galingan. Pagsikapan. Sa huli, ikaw ay magtatagumpay. Mga kapatid, alam ng Diyos kung ginagamit siya ng tao para magtagumpay. Pero ang mahalaga sa Diyos ay ang matutunang magsumikap at magpursige ng tao para ang tagumpay ay mas maging totoo at tunay. Amen? Amen. Ang mga Israelita naging talunan. Hindi dahil sa sila'y hindi pinatnubayan. Hindi dahil sa hindi sila ginabayan. Kundi dahil meron silang dapat matutunan. Ang aral na ang tagumpay ay nakukuha kapag pinagsusumikapan at pinagpupursigihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.